Babagalan ko na yung pagsasalita ko para naman matuto akong makipag-communicate sa'yo. Alam ko naman na hindi mo may iwasang ilagay ito in 1.75 times speed. But make sure na nakikinig ang lahat at nagtitake down notes. Wow, online class. Okay. You should make pancakes. Kasi kapag nagluluto ka ng pancakes at habang inaantay mong maluto yung one side na to, before you flip it and cook the other side, you can think a lot of things. You raw dog your emotions, your thoughts. You can daydream during that time. Matatest ang iyong patience to do nothing and be with your thoughts while making pancakes. And at the same time, matapos sa pagluluto ng busog ka. Second one, hindi ko gagawin ng video na to if I know that I cannot do this type of craft, which is safety pin headrest. Ginagawa ko siya recently. At ang dami ko nang nabiling safety pin. You have to make sure na malaki yung butas niya sa ulo ng safety pin so that you don't have to struggle putting in 3 jump rings per safety pin. Alam mo yung mga paper stars na nilalagay sa jar, ganon. I guess you can make those paper stars before the year ends. Pwede mong gawin siya habang nag-aantay ng pwedeng magustuhan. Kakapanood ko lang kasi ng Love Untangled. Kasi yung bidang babae doon is the girl that I like. Sa Twinkling Watermelon. And kung nostalgic ka, gusto mong gumawa ng ganon while doing it everywhere, go ahead. Hole puncher art. Subukan ko na din to. Kung gusto mong pahirapan ang sarili mo creatively, na-inspired ka malala sa mga recycled art, ganyan, do a hole puncher art. Para siyang pointillism, pero gamit mo puncher. So, mahihirapan ka dahil sa sobrang lit nila. Just try to do it for the sake of it. Rolled magazines. Ginawa ko siya kasi bala ko nun, uy, paper quill. Unsuccessful yung paggawa ko ng paper quill. So, ginawa ko na lang siyang rolyo-rolyo. Tapos, kinolekta ko yung mga bilog-bilog na yun. Tapos, ginawa kong art sa loob ng bilao. Ito, hindi ito mahirap. Pag sinasabi ng mga group projects is magdala ng mga unused newspapers or magazines. Bakit hindi ka nagdadala? Joke. Imposibleng wala kayong magazine sa bahay. Actually, sobrang dami naming magazine sa bahay. And I keep forgetting na meron kami. In order to not forget that you have a lot of magazines, pwede kang mag-flip through those pages and act like it's 2010. I miss the time na napunta pa kami ng book sale. I miss the time na tumambay at mag-performative reading sa book aisle ng National Bookstore. Pero you can still do it with magazines. If you're a visual learner and you're not really a reader, magazines are good. Magazines are amazing. Why do I keep doing this? Because you have to read. Mga puzzles. Puzzles is like Lego to me. If you're the person who likes to do things from scratch and you disassemble, you assemble them, Lego or puzzle is for you. Next, watch One Piece. Joke. Pero yeah. Watching One Piece is not doom scrolling. Watching One Piece is commitment. I don't care if it's overrated or underrated. Watch One Piece. Na para bang hindi ako sobrang passionate about that nung sinabi kong watch One Piece. If you're the type na gustong pumunta ng mga rage rooms, stuff like that, pero walang available or malapit na place sa inyo, you can do abstract painting. That's like the most healthy coping mechanism that you can do without destroying things except the paint and the art. Make bad art. That's what I would say kapag you're making abstract. Splash! Ang goal sa paggagawa ng abstract painting is dapat yung art na yon is walang patutunguhan, pero meron. Walang patutunguhan, pero may meaning. Level to ng pagkanta while taking a shower, which is doing a dance party in your room. K-pop random dance, I dare you. Inuutusan kita na i-search sa YouTube ang K-pop random dance and do a lot of work. During quarantine was the time that sobrang nag-grind ako. 2 times a day ako nag-K-pop random dance ng at least 1 hour, mga ganun. Let me give you a guide in doing K-pop random dances. Do what you can. Do what you love. Dance with what you know. Vibe. And have fun. Yeah. Halloween na, di ba? Halloween. Make this
the time para mag-experiment ng mga makeup look. Last week, nare-realize ko na yung mga pinaggagawa kong makeup noon, ang papangit. Experimenting makeup looks can help you distinguish differences between looks and para malaman mo sa sarili mo kung anong look ka magmumukhang iba ang dating. Ang dami ko nakikita post sa TikTok na makeup is a practice. Tapos ipapakita nila yung slideshow ng mga naging makeup looks nila for the past few years. Tapos kung gaano sila nag-change, nag-evolve. So if ako, nagpatuloy lang ako sa pag-experiment sa makeup, mag-improve din ako hanggang sa makuha ko yung mga makeup looks na gusto kong maging itsura ko. Kaya natutuwa na ako sa sarili ko kasi nagiging interested na ako sa mga falsies. Dati kasi nai-intimidate ako eh. Tsaka ang dami na din kasi mga glue-free options pagdating sa falsies or lashes. Tapos ngayon, natututo na ako kung paano i-shape yung eyebrows ko. Kasi sobrang hindi siya pantay, gano'n. Actually, naubos na nga yung skincare ko. Hindi pa din ako marunong mag-makeup. You should not buy makeup kung hindi mo siya gagamitin pang practice. Hindi nga ako nakakapag-makeup kapag nalamas. Akala ko yun ang mangyayari. Na-realize ko kung gaano kahirap, kung gaano ka-time consuming yung pag-makeup. So, take your time. If you're like me, hindi man gigigil, doesn't think of herself as photogenic or videogenic, or doesn't know her angles, doesn't know how to pose when asked someone to take a picture of her. Let's practice posing, okay? Let's get rid of that perceiving na yan. Bala kong gawin yon, ang mag-practice ng mga posing kasi na-realize ko kung gaano kaunti yung mga pictures ko recently kaysa sa kung ano man ang meron ako during my childhood. Pag nag-flip through kayo with your old magazines, your old photo albums, may inspired ka na mag-take ng photos. Magiging mas interesting kang person kung marunong ka mag-take ng poses immediately kapag naharap sa camera ganyan. Let's take it up a notch. Wow, exposure therapy na din sa mga posing. Mag-take ka ng pictures one a day. Yun lang po. I hope you like at least one thing. Bye guys! Ingat, bye!